Konnichiwa mga sis! Welcome to a day in my life here in Japan. Sobra na nga yung lambig ngayon dito sa Japan. Ilang araw na nga ding masama yung pakiramdam namin ni Naoki. Naisipan ko na nga nalinisin tong oporo namin. Nagpalit na nga muna ako ng damit dyan bago ako magsimulang maglinis. Halos kagigising ko lang din kasi nakita nyo naman nakapanjama pa ako. Palagi naman namin tong nililinis like every other week, lalo na nung nagnatsu. Pero since gagamitin nga namin siya ngayong gabi, mas maganda na nilinisin muna bago namin siya gamitin. Hindi ko na nga nakuhanan sa video. Kanina pagbukas ko ng cover niya, ang daming naglabas na insekto. Kaya mainam talaga na lagi siyang nililinis at chinecheck. Dahil lumalamig na nga, masarap magbabad. Feeling kasi namin dahil sa malamig na nga yung panahon, kaya sumasama na din yung pakiramdam namin. Kaya perfect talagang magbabad sa oforo pag ganitong malamig ang panahon. Nung makatapos nga ako maglinis, binuksan ko na nga tapos naglagay na rin ako ng tubig. Pagkatapos ay sinet ko na nga din yung temperature niya, pati yung level ng tubig na gusto ko. After nga niya, naglagay na ako ng bath perfume since wala naman kaming bubble bath, iyan na lang yung nilagay ko. After ko nga dyan, dumiretso na nga ako dito sa kusina para mag-asikaso. Ngayon nga ay mababasalan itong nails ko. At iyon nga ang atake natin ngayon. Kahit na naguhugas tayo ng pinggan, kailangan naka-nails tayo. At dahil wala pa nga akong trabaho, magandang housewife ang ganap natin. Sinusulit ko na nga maglagay ng mga ganitong nails dahil pag nag-start ako magtrabaho, siguradong mamimiss ko to dahil nga food service ako, bawal yung mahahaba ang kuko. Habang naguhugas nga ako dyan, narinig ko tumunog na yung alarm ng oforo. Nung pagkapunta ko nga, chinek ko nga din to agad. Nang makita ko nga natapos na siya, pinatay ko na nga tapos tinakpan ko lang siya ulit. Dumiretso na nga ulit ako dito sa kusina para pagpatuloy itong hinuhugasan ko. Sakto naman nag-message sa akin si Naoki, sabi nga niya pauwi na nga daw siya. Kaya nga ng mga oras na yan, nagmamadali na ako. Paano ba naman lagi niya sa akin sinasabi? Kaya daw maaga siya umuwi kasi daw maganda daw yung asawa niya. Kinilig pa tayo ng very light. Since meron nga kami ditong carbonara galing sa birthday ng kaibigan namin. Happy birthday, Mirai! Siya nga rin yung gumawa ng aking nails. Di na nga ako mahihirapang mag-isip ng uulamin. Masarap naman yung pagkakaluto niya, saktong-sakto lang talaga. Pero kasi kami ni Naoki mataas yung panlasa namin sa pagkain. Kaya nga nagdagdag lang din ako ng ibang pampalasa dyan. Nagdagdag nga lang din ako dyan ng cream cheese, basil, saka naghiwa din ako ng konting sausage. After ko nga dyan, sakto naman tumawag si Naoki. Sabi niya nasa Eki na nga daw siya. Nagpasuyo nga ako sa kanya dyan sa may hakyan siya para ibili ako ng case ng camera ko. Mga oras nga na yan, pinapipili niya ako kung anong kulay yung gusto ko. Nang makapili nga ako ay umuwi na nga din agad siya. Makagalan ka. Kaya tayo. Nang makauwi nga tong si Naoki, nakita niyo naman parang bata nagsusumbong. Sobra daw yung pagod niya ngayong araw. Inaya ko na ngang kumain para kakong bago kami magbabad. Tingnan niyo naman kahit napagod, genking-genki pa rin. Hindi rin naman masyadong halata na parehas kaming gutom ng mga oras na yan. Nang makatapos nga kaming kumain, eto naman si Naoki hinarap tong gagamba niya. Are you sleepy? Or not? Yun, walang lalaki eh. Kakaang. Ng mga oras nga na yun, sabi ko sa kanya sa susunod na nga lang niya paglabanin yung mga gagamba niya para nga mabasalan na nga namin tong oforo. Gumamit nga ako dyan ng shower cap para hindi mabasa yung buhok ko. Gawa ng every other day nga ako nagbabasa ng buhok ko. Kaso nga lang medyo naparami yung lagay ko ng tubig kaya medyo umapaw yung tubig. Ay, hindi na siya. Hindi umapaw dito. Habang nagbababad nga kami dyan, sabi ko sa kanya masahihin niya ako. Pagkatapos nga siya naman yung minasahe ko. Ang sarap talaga magbabad pag ganitong panahon. Sobrang nakaka-relax tapos natatanggal yung mga lamig mo sa katawan. Matapos nga kaming maligo, dumiretso na nga ulit ako dito sa kusina para mag-asikaso ng lulutuin ko. Kung napanood nyo nga yung mga nakaraang vlog ko, sa gabi talaga ako nagluluto ng babaunin ni Naoki. Namemendok sa yan kasi ako pag sa umaga ako mag-aasikaso. Ayoko din kasi ng giri-giri yung pag-aasikaso ng pagkain. Kung mapapansin nyo nga din pala, ayan pa rin yung sinuot kong pantulog. Gawa ng natutulog lang din naman ako kaya medyo mabango pa naman yung damit. Kaya halos 2 hanggang 3 beses ko siya inuulit. Saka malamig din naman, hindi naman gaano pinagpapawisan. Mabalik nga tayo dito sa ginagawa ko. Napanood ko nga lang din to sa online yung recipe na to. Kaya nga sinave ko din sa cellphone ko para pag ganito nag-aasikaso ko ng uulamin ni Naoki, hindi na ako mahihirapang mag-isip. Habang nag-aasikaso nga ako dito, lumapit si Naoki. Nagpaalam nga siya na matutulog na nga daw siya. Nag-marinate nga lang din ako ng Nico dito tapos nilagay ko na to sa ref. Minarinate ko nga lang din to ng 1 to 2 hours.
After nga nyan ay kinuha ko na tapos nagpainit na rin ako ng kawali. Ang tawag nga pala sa recipe na to, inihaw na liempo pero kawali version. Buti na nga lang kamo may natirang niko sa ref namin kaya iyon na lang din yung ginamit ko. Pero yung napanood ko kasi sa video, ang ginamit nila is liempo. At dahil ayan nga lang yung available ko, yan na lang yung ginamit ko, pwede rin naman siya. Every time na magluluto nga ako ng baon ni Naoki, sinasarapan ko talaga. Paano ba naman sa hirap ng trabaho ni Naoki sa Gemba? Deserve niyang kumain ng masarap. Saka nakikikain din kasi yung mga kaibigan niya, saka yung mga katrabaho niya. Nakakahiya naman, baka mamaya mapintasan pa tayo. Pero kidding aside, sa totoo lang, sinasarapan ko talaga yung mga niluluto ko kasi sa ganong paraan, dun lang ako nakakabawi sa kanya sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo na ginagawa niya sa amin ng mga anak ko. Mabalik nga tayo dito sa ginagawa ko. Nang matapos ko ang maiprito yung mga niko, nag-asikaso na nga ako ng cucumber salad. Gumawa nga ako ng suka tapos nilagyan ko lang din ng konting asukal. Pagkatapos naglagay na nga ako ng bell pepper since wala din akong kamatis. Naghiwa nga din ako dyan ng onion saka ng curry. Pagkatapos nga hinalo ko na nga din itong niko na niluto ko. Pagkatapos nga yan, syempre kailangan natin tikman. Nang pagkatikim ko nga sobrang sarap kaya nga napadalawang subo pa ako. Bago ko pa nga ito maubos ay tinabi ko na nga. At yun lang naman yung mga kaganapan ko for today. Thank you so much for watching. See you sa next vlog!